repeats. Pero ayan guys, magiging maswerte ka rin, makakatagpo ka rin guys ng new love connection. Maybe not right now, siguro kapag ka okay na yung pakiramdam mo, and this time around suswertehan ka na sa pag-ibig. Pero kailangan yung pakinggan guys yung self-love subliminal, no? Kasi kailangan maganda yung self-concept nyo, no? You know your worth. Palagi nyong sabihin sa sarili nyo na I am loved, I deserve to be loved, I deserve to be wanted, I deserve to be chosen always, okay? Para kayo palagi yung pipiliin kahit nasan damakmak pa ng babae or lalaki yung nakapila sa kanila. Your person is going to choose you always, and tell yourself na I deserve to have a loving and harmonious relationship, okay? Hello guys, hello Scorpio, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is mid-month kapalaran para ngayong October 16 to 31 para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang mga kapixie, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. So, comment down below mga kapixie if naka-resonate kayo. Dito sa deck na to guys, tingnan natin kung ano yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay. We have anguish energy. We have fire energy. And we also have resilience energy para sa inyo mga kapiksi. So, para sa inyong mga mensahe guys, we have anguish and resilience. Pagsamahin natin ito. Ibig sabihin nito guys, yung iba sa inyo, you are clouded with negative emotions, no? And you have to understand na yung emotions nyo guys, palagi yan sumusunod sa pattern of thoughts nyo. Kung positive yung iniisip nyo, positive yung nararamdaman nyo. Kung negative naman yung pattern of thoughts nyo, of course, negative din yung pattern ng emotions nyo, mga kapiksi. Hindi ka pwedeng mag-isip ng magandang bagay tapos umiiyak ka. Hindi naman pwedeng mag-isip ka ng pangit na bagay tapos tumatawa ka, diba? It doesn't work that way. And in your case, mga kapiksi, with this anguish, mas na-highlight yung negative emotions. Ibig sabihin, pwedeng mas naka-focus ka sa negative emotions. And itong resilience na to, this is your adaptability to survive, mga kapiksi. So, kung gusto mo makasurvive ka dito sa mga negative emotions, kailangan mo maging flexible. Pag sinabing flexible, adaptable, kailangan ready ka sa mga changes or handa kang magbago para magbago din yung takbo ng iyong emosyon, magbago din yung takbo ng iyong pamumuhay, mga kapiksi. So, yun yung magiging survival mode mo, and yun din yung magiging dahilan or susi para mapaglabanan mo itong mga negative emotions na to, and eventually makawala ka dyan sa parang kumunoy, no? Kumunoy ng mga negativity sa buhay mo. So, the change has to come from within, mga kapiksi. Pag sinabing change has to come from within, kailangan magbago yung pattern of thoughts mo. Okay? So, i-divert mo yung attention mo sa mga magagandang bagay. Maglibang ka. Do things that will make you happy. Kailangan mo kasing putulin, no? Yung negative pattern of thoughts mo. So, pinaka-the best dyan is yung paglilibang. Libangin mo yung sarili mo. Magpaka-busy ka. Yung, kumbaga, parang i-divert mo yung iyong attention sa ibang bagay na mas kapaki-pakinabang or mas masaya para hindi ka malunod sa negative emotions. Kasi kapag ikaw ay nag-spiral dito guys sa mga negative emotions, ma-attract mo yan sa buhay mo, and yan yung mangyayari or mapupush out sa iyong 3D, sa iyong physical reality. So, syempre, ayaw natin ng problema, di ba? Kaya, iwasan natin mag-isip ng negative. Alright? And with this fire energy, ito ay isa sa mga 4 elements, mga kapiksi, and ito ay nagre-represent ng inyong creativity, inspiration, motivation, ganyan. So, gamitin nyo yan guys, maghanap kayo ng inspirasyon sa inyong paligid, motivation, ganyan, para ma-inspire kayo. Kaya nga sabi ko, do things that you love to do, diba? Para malibang kayo
and makatulong para sa inyong adjustments, mga kapigsi, and makasurvive kayo sa mga hamon ng buhay. Alright? Okay, so comment down below, Scorpio, if naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. Tingnan natin yung mga ganap sa buhay nyo ngayong October 16 to 31, Scorpio. Shuffle natin to, hanapin natin yung energy ng Scorpio. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso, mag-avail ka na ng course kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, no, kasi magbibigay ako ng 10% discount until October 31, guys, sa lahat na mag-avail ng course. So mag-avail na kayo, mga kapiksi. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, guys, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, Scorpio, guys, kayo ay represent ng King of Cups sa ating spread. Lumabas din dito yung feminine energy ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, at saka fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maaring merong kayong ganito sa inyong natal chart. For some of you, baka you are involved with these people. Pero ito yung sinasabi natin na anguish energy, guys, yung mga negative emotions lumalabas dyan sa inyong spread, no? Masyado kayong maraming disappointments sa buhay, frustrations, disappointments. For some of you, malungkot yung iba sa inyo. Pwedeng nasa ibang bansa kayo, guys, lalo na humalayo kayo sa pamilya nyo. I'm sensing na yung iba sa inyo na homesick. And parang meron kayong mga regrets, no? Lalo na kung marami kayong merong nangyayaring hindi maganda, let's say for example sa relationship nyo, kasi nakakita tayo ng trust issues dito. So I'm sensing yung iba sa inyo maaaring nagkakaroon kayo ng mga relationship problems with your partner or specific person, and nagkakaroon kayo ng trust issues sa kanila, and nandun yung pagsisisi, lalo na kung kayo ay LDR. Kasi yung iba, parang feeling ko nagsisisi kayo na umalis kayo, nagsisisi kayo na naging LDR kayo, ganyan. Dahil doon, kumaga parang sinisisi nyo yung sitwasyon na yon. Kung hindi sana kayo umalis, kung hindi sana kayo nag-LDR, sana okay pa yung relationship nyo. May mga ganong pattern of thoughts yung iba sa inyo, may mga pinagsisisihan. Yung iba naman, literal na nagsisisi kayo kasi pinatulan nyo yung tao. I mean, kumbaga parang nagsisisi ka na siya yung naging jowa mo, ganyan, kasi kung hindi sana siya yung naging jowa mo, baka hindi mo na-experience yung emotional pain or mga problems na nararamdaman mo ngayon. So, merong regrets, meron talagang bahid ng regrets, pagsisisi dito. Pwedeng halo-halo din na scenario, mga kapiksi, pero ramdam na ramdam natin yung mga regrets mo sa buhay. Yung iba parang feeling ko nagsisisi kayo kasi nag-in a relationship ulit kayo, tapos parang nangyari ulit yung past experience nyo. Let's say for example, sa past relationship nyo, nagkaroon kayo ng trust issues with your partner, kaya naghiwalay kayo, tapos parang naulit na naman yung history, yung story, not history, yung story, yung old story mo, naulit na naman sa bagong relationship mo. So parang nagsisisi ka na, sana hindi na lang ako nagjowa ulit, sana hindi na lang ulit ako nasaktan. So may mga ganun kayong pattern of thoughts. So definitely, guys, medyo malalim yung negative pattern of thoughts nyo. So, but the good thing about this is pwede nyo tong mapagtagumpayan. Sabi ko nga, di ba, you have the ability to change it.
pwede nyong baguhin and pwede kayong maging masaya as long as baguhin nyo yung pattern of thoughts nyo. So, nakikita natin na for some of you, parang kahit na may mga pagsisisi kayo, you are matured enough, no? Parang deep inside, yes, nagsisisi kayo, pero parang madali nyo lang din natatanggap na okay, nangyari na, wala na akong magagawa. Move on na lang ako, kaysa naman sa pasakitan ko pa yung sarili ko. Total matanda na ako, or total naman I'm old enough to know what's right for me and what's not. Parang ganun, no? Parang madali mo siyang tinatanggap. Hindi na kayo masyadong nagmumukmok, hindi na kayo masyadong nag-i-emo, although deep inside parang may mga regrets. Yun nga, more on regrets ito mga kapiksi, pagsisisi. Alright? So don't worry guys, no? Malalampasan nyo rin yan. Pwede kayong makinig ng ating Ho'oponopono and Self-Love Subliminal sa ating channel. Ang pinaka-importante is i-focus nyo yung attention nyo sa sarili nyo. Mga kapiksi, know your worth, no? If you love yourself enough, hindi nyo kailangan ng validation from other people. Ayan, no? Mas nagiging malakas pa kayo. Actually, mas malakas kayo on your own kapag independent kayo, kapag nag-iisa kayo. Kapag hindi kayo in a relationship, maganda yung aura nyo, maganda yung energy nyo. Tapos kapag nagkakaroon kayo ng karelasyon, parang dun kayo nasisira. So, hindi naman sa nagiging jinx yung inyong relationship, pero maaari kasi meron kayong old patterns, old beliefs about relationship. Kaya, lalo na kung may mga third parties involved, ganyan. Maaaring meron kayong old belief na palagi kayong pinagpapalit sa third party, kaya the story repeats. Pero ayan guys, magiging maswerte ka rin, makakatagpo ka rin guys ng new love connection. Maybe not right now, siguro kapag okay na yung pakiramdam mo, and this time around suswertehan ka na sa pag-ibig. Pero kailangan yung pakinggan guys yung self-love subliminal, no? Kasi kailangan maganda yung self-concept nyo, no? You know your worth. Palagi nyong sabihin sa sarili nyo na, I am loved, I deserve to be loved, I deserve to be wanted, I deserve to be chosen always, okay? Para kayo palagi yung pipiliin kahit nasan damakmak pa ng babae or lalaki yung nakapila sa kanila. Your person is going to choose you always, and tell yourself na I deserve to have a loving and harmonious relationship. Okay, so i-comment nyo na yan sa baba mga kapiksi para talagang maging maswerte kayo sa pag-ibig, or pwede nyo naman sabihin na swerte ako sa pag-ibig, swerte ako sa relasyon, swerte ako sa love life, yan, para ma-revise nyo yung inyong love story mga kapiksi. Kasi ayan, nakikita natin na may dadating na, kumbaga parang ma-attract nyo rin yung love and harmonious relationship na deserve nyo, but you have to change your inner thoughts. Ayan, sa sarili nyo manggagaling mga kapiksi, hindi nyo yan hahanapin sa ibang tao, no? They will just reflect back to you. Yung people, yung mga SP nyo guys, nire-reflect lang nila sa inyo kung ano yung paniniwala nyo. If you believe that you are chosen, if you believe that you are always loved and cherished, your specific person will reflect it back to you. Ipapakita niya sa'yo na karapat-dapat kang mahalin, ipapakita niya sa'yo na karapat-dapat kang piliin if that's what you feel and what you believe about yourself. Pero kung meron kang paniniwala na palagi akong iniiwan, palagi akong ini-ignore, palagi akong pinagpapalit, kahit sandamakmak na jowa yung dumating sa'yo, they will always reflect it back to you hanggang hindi mo pinapalitan yung iyong perception about yourself. That's why it's very important na magkaroon kayo ng magandang self-concept mga kapiksi. Okay? So, yung mga self-concept affirmations na yan guys, nilagay ko na yan lahat dun sa ating self-love subliminal. So, libre lang yun, nandyan yun sa ating YouTube channel kung gusto nyo na talagang magkaroon kayo ng karapat-dapat or harmonious na relationship na deserve nyo, and not just relationship pero yung what you feel and what you think about yourself para mag-reflect sa inyong reality. Dapat pakinggan nyo palagi yung ating self-love subliminal. Alright? Okay. So, i-mind nyo na to. Mind, swerte sa pag-ibig. Mind, swerte sa relasyon. Mind, harmonious relationship. Para in the future,
ma-experience nyo talaga, mga kapiksi. Okay? And i-comment nyo din, I deserve to have a happy and harmonious relationship para talaga yun yung ma-experience nyo sa buhay nyo. Okay? So, comment down below, Scorpio, if naka-resonate kayo dyan sa reading na yan. Ito yung ating 2024 kapalaran, guys. Kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.